Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Para sa ating unang balita mula probinsya, pagsasakatuparan ng Bacnotan Pasalubong Center, tututukan ng lokal na pamahalaan ng Bacnotan katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI. Ang kabuang detalye ng balitang yan ihatid sa atin ni Albert Kawile ng RP Agoo. Ipangpangruna ti lokal a gobyerno ti Bacnotan La Union, babayan iti panagkipagtinulong ti Department of Trade and Industry, ti panakaypatungpal ti Bacnotan Pasalubong Center, amaawagan ti The Hive, amasarakan iti Bacnotan Farmers Agri-Tourism Center. Si Marungkar ti DTI La Union nga idadauluan ni DTI Provincial Director Merly Membrere, iti opisina ni Mayor Divine Fontanilla, tapno pagsaritaan dati masangwanan ng operasyon ti The Hive. Impiksapay ni Director Membrere ti suporta iti LGU, ken dagiti lokal nga entrepreneurs iti ili, no maitandudo ken mayamamo dagiti produkto ti Bacnotan. Nakasagana met ti ahensya mangsanay kadagiti interesado a Bacnotanians. Binisita met ti DTI La Union ti agdama matartaneman a paset ti Agri-Tourism Center nga agbalin a The Hive. Ti panggep ti kastoy a pasalubong center ket tapno maipakita saan lang nga dagiti lokal a produkto ti Bacnotan kas iti diro uong ken self no di pay ket dagiti amin na produkto ti sububukel a probinsya ti La Union. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Albert mula Agoo, baling naman tayo sa Kabisayaan. 88 mag-aaral mula sa Eastern Samar nakatanggap ng tig 70,000 pisong allowance mula sa Coconut Farmers Scholarship Program ng Philippine Coconut Authority at Commission on Higher Education. Ang kabuang ulat idedetalye ni Pen Pomida ng RP Borongan. Maabutin 88 nga mga estudyante ha Eastern Samar ang nagkakarawat hintag 70,000 pesos nga allowance tikang hiton Coconut Farmers Scholarship Program hagin buhat nga payout han stipend paran first semester school year 2023-2024 ha nakalabay nga simana ha Eastern Samar State University Main Campus, Borongan City. Sumalakan Commission on Higher Education 8 Regional Director Dr. Maximo Aljibe ang 70,000 nga ipinanhatag in para hiton allowance nga 35,000 kada semester, 5,000 nga book allowance kada semester, ngan 30,000 pesos nga one-time cash assistance para ipalitin laptop. Iton pondo para hini nga programa intikang Hakoko Levy nga natirok na didahan nakalabay nga mga tuig. Ginpahinumdum ni Director Alhiben mga scholars nga pagtipigan ngan gamiton hintuhay ini dara kay ini intikang hanhulas, sakripisyo ngan pagikigbisog han mga parauma hinlubi. Tugo naman ni ESO Presidenta Dr. Andres Pagatpatan Jr. ha mga estudyante nga paghuna-hunaan hinmaupa iton gagamitan hit kwarta iton mga kinahanglanon la pag-eskwela kwalipikado hini nga scholarship program in mga anak ng dependents in mga parauma hitlubi nga rehistrado ha National Coconut Farmers Registry System ngan mapasar hit mga kaangayan nga kwalifikasyon. Tikang HRP Borongan inihipen Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Pen. Samantala mula Samar, tunguhin naman natin ang Leyte. Espesyal na operasyon para sa mga may chronic kidney disease, libreng alok ng isang ospital sa Southern Leyte. Ang kabuang detalye ng balita ibabahagi sa atin ni Dalia Urit ng RP Sogod. Balita, ang Christ the Healer Hospital sa lungsod sa Sogod, Southern Leyte, magtanyag karon og libreng arteriovenous fistula creation kun AVR karong umaabot Enero 27 adlong Sabado sunod semana. Matud pa kang Dr. Joyce Matoza Serna, nephrologist sa naasoy nga hospital, usa ka rehistradong vascular surgeon gikan Tacloban ug Cebu ang mobisita sa lungsod para magpahigayon sa maong espesyal nga operasyon. Apan gipasabot sa doktor nga aduna usay pre-procedure evaluation ang pagahimuon sa dili pa mismo ang adlaw sa operasyon sa CTH Outpatient Department. Sa mga interesado nga mo-avail sa maong libreng operasyon, gikinahanglan nga ang pasyente
adunay referral gikan sa usa ka nephrologist ug dapat adunay updated member data record kun na MDR sa PhilHealth. Ang paghimo sa arteriovenous fistula, usa ka operasyon aron makonektar ang arterya sa usa ka ugat alang sa mga pasyente nga adunay end-stage renal disease aron makadawat og dialysis. Ang resulta mao usa ka gipadako nga ugat nga naghatag og sayon o kasaligan nga vascular access alang sa makaluwas kinabuhi nga hemodialysis nga mga pagtambal. Balita gikan sa Sogod, Southern Leyte, kini si Dalia Abiara ulit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Dalia, mula Kabisayaan, kambyo naman tayo sa Mindanao. Department of Agriculture Philippine Rural Development Project 10 kasama ang Mindanao Project Support Office nagsagawa ng procurement training para sa San Fernando Scale-Up SP. Para sa detalye ng balita, narito si Theza Aureliana ng RPCDO. Ang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project 10 uban sa Mindanao Project Support Office may pahigayon sa unang procurement training alang sa Harmonious World Bank Guidelines para sa tuig 2024 bagkuhay pa lamang. Gihatag ang pagbansay sa local government unit sa San Fernando, Bukidnon alang sa pagkongkreto sa 8.62 km Mahayag Kibungkog Farm to Market Road SP nga gi-issue sa no objection letter sa National Project Coordinating Office ni adtong December 27. Si DA10 Regional Executive Director o si DAPRDP 10 Project Director Carlene Siculiado may pahalipay sa unang LGU nga nahatagan og pagtugot sa ilang sub-project na naponduhan ubos ka na sa PRDP Scale Up. Gihatagan usab niya og gibug-aton nga importante kaayo alang sa LGU nga mahimong capacitated ang mga protocol o guidelines sa pagproseso sa WB procurement. Ipasaligan usab niya ang LGU nga ang RPCO10 kanunay nga makatabang alang sa umaabot nga kalampusan sa SP. Aron pagpakita sa iyang suporta sa SP, nitambong usab sa kalihukan ang mayor sa San Fernando nga si Rogelio Sigiki. Iyang mensahe iyang gipadayag ang iyang pagpasalamat sa suporta sa paggiya sa PRD. Ang pagbansay-bansay nagsilbi nga kinahanglanon alang sa LGU aron makapadayon sa sunod nga level sa pagpalit nga naglakip sa pag-andam sa mga dokumento nga magamit alang sa public bidding. Gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, kini si Tessa Aureliana para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Salamat Tessa, mula Cagayan, punta naman tayo sa Zamboanga. Pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga del Norte magsasagawa ng libreng mass wedding para sa mga residente. Si Bless Iboyan ng RP Zamboanga sa detalye. Pangunahan sa kagamhanang probinsyal sa Zamboanga del Norte ang pagahimuon nga kasalan sa Zanorte sa ilalom sa tulunghaan ni Governor Rosalina Halushos. Pagabuhaton kini dungan sa pagsaulog sa Valentine's Day sa umaabot nga Pebrero 14, 2024 sugod alas 7 sa buntag sa Zamboanga del Norte Convention and Sports Center sa lungsod sa Dipolog. Ang matag Paris nga moapil sa nahisgutang kasalan ng bayan makapahimulo sa libreng wedding cake, libreng wedding ring ug libreng flower bouquet sa kababayin-an. Gikinahanglan lamang nga makipagkoordinasyon sa tulunghaan sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO alang sa unang lakang aron makahatag sila og paggiya sa sakto ug sunod nga mga proseso. Alang sa dugang kasayuran, pwede nga makita ug mabasa ang tanang proseso sa official Facebook page nga Provincial Government of Zamboanga del Norte. Ang deadline sa aplikasyon alang sa kasalan sa Zanorte hangtod lamang sa Pebrero 2, 2024. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa.